Nasa 300, 400 o 500 lang ba ang G-score mo? At gusto mo bang ma-unlock ang G-Loan, G-Credits o G-Gives? Well, sa video na ito ay i-share ko sa iyo ang mga pwede mong gawin para mapataas ang iyong G-score. Wala itong shortcut at wala ding hack. Pero ito yung ginagawa ng maraming Gcash users para tumaas yung G-score nila. Well, bago tayo magpatuloy, ano nga ba yung G-score? Well, yung G-score ay isang score na ginagamit ng Gcash upang masukat ang pagiging aktibo at pagiging responsable ng isang user sa paggamit ng kanilang financial services. Well, mas mataas na G-score, mas mataas yung chance na maging eligible ka sa kanilang mga products. Tulad na lang ng G-Loan, G-Credits at G-Gives. Well, ganun pa man, hindi ibig sabihin na mataas ang G-score mo ay maaprubahan ka na sa kanilang financial service dahil may iba pang factors na isinasaalang-alang si Gcash. Pero kung gusto mong mapataas ang iyong G-score ngayong 2026, ganito lang yung gawin mo. Number 1, gamitin ang Gcash palagi. Mas aktibo ang account, mas maraming impormasyon ang makikita ng system tungkol sa paggamit ng kanilang services. Halimbawa na dito ay yung paggamit ng send money, cash in o cash out, kasama na din ang QR payments. Number 2, magbayad ng bills gamit ang Gcash. Mas magandang gamitin ang Gcash sa pagbabayad ng mga sumusunod, tulad na lamang ng Meralco, PLDT, Globe, Maynilad, credit card, at internet. Ang regular na pagbabayad ay nakakatulong para makabuo ka ng magandang account activity. Number 3, mag-load gamit ang Gcash. Kahit maliit na load lang paminsan-minsan, ay nakakadagdag ng pagiging active ng account. Number 4, gumamit ng QR code payment. Kung bibili ka sa grocery, convenience store, mas mabuti na gumamit ka ng QR payment kaysa cash. Number 5, magdeposito sa GSave. Ang paggamit ng GSave ay isa sa mga financial product ng Gcash ecosystem. Hindi man nito magagaranti na mapataas ang G-score mo, pero maaari itong makatulong dahil mas marami kang ginagamit na serbisyo sa loob ng application. Number 6, bayaran ang G-Loan at G-Credit sa tamang oras. Kung meron ka ng G-Loan, G-Credit at G-Gives, siguraduhin on time lagi ang pagbayad dahil ang late payment ay maaaring makaapekto sa iyong credit profile. So number 7, kung paano mapataas ang iyong G-score. Be sure na kompletohin mo ang Gcash verification. Dapat ay fully verified ang iyong account. At kung outdated ang iyong information, maaari mo itong i-update. Number 8, iwasan ang kahina-hinalang mga transaction. Huwag gumawa ng paulit-ulit na send money sa iisang account nang walang malinaw na dahilan. Kasama na din ang mga kahina-hinalang cash in at cash out. At kasama na din yung mga maaaring ma-plug ng system. Number 9, panatiliin na active ang account. Maraming users ang mga nakakapansin na bumababa ang kanilang G-score kapag matagal na hindi ginagamit ang Gcash. At number 10, gumamit ng iba't ibang Gcash services. Dahil kapag mas marami kang ginagamit na services sa kanila, mas nagiging kumpleto ang financial activity ng iyong account. Paalala nga lang pala, walang tao sa labas ng Gcash ang nakakaalam ng eksaktong algorithm ng G-score. So yun lang mga ka-tutorial, sana'y nakatulong sa inyo yung video natin ngayon kung paano ba mapataas ang G-score sa iyong Gcash. Again, thank you for watching and always remember, never stop learning because life never stops teaching.